I slightly gasped when I remembered. Ito ang Oasis na painting na nakita ko rin sa kanyang unit noong nakaraang taon. Napangiti ako. Isa ito sa mga lihim na talentong natuklasan ko sa kanya. Though hindi ko nasusiguro kung pangalan niya nga ang initials na nakalagay. Tumako ang mga mata ko sa ibabang bahagi ng painting. Napalitan ng kuryosidad ang aking ngiti na makita ang malaking itim dito. Animoy isa iyong haplos ng apoy dahil sa itsura nito. Wala ito dati. Mabuti na lamang at hindi nadamay ang buong painting. Pagkalabas ko ay sakto naman pagtunog ng elevator. Kinurot-kurot ko pa ang aking kamay habang iniinda ang kaba sa aking dibdib. Aubrey came out from the lift wearing a big smile while looking at me. I smiled at her too. Ate Ashley! Masayang sabi niya at nagmamadaling nilapitan ako. I almost caught off guard nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Grabe, namiss talaga kita. Dagdag pa niya. Binitawan niya ako at tiningnan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na ulit with Kuya. Paano kayo nagkita ulit? Nagtatrabaho ako dito bilang pastry chef. Tapos, hindi ko alam na kayo pala may-ari. Nalalaki ang mga mata niya. Okay na ba siya? Anong ginawa niya? Bumalik na ba ang dating kuya ko, ate? Naguluhan ako sa kanyang tanong kung kaya't hilaw ng ngiti ang naibigay ko. Nag-away kami. Panimula ko. Oh my, did he freak out? Takot niyang tanong. Lalong kumunot ang akin noo. Ngunit kasabay noon ay ang pag-aalala ko sa nangyari sa amin kanina. No, but he cried. Ngayon ko lang nakita yun sa kanya. Humina ang aking boses nang bumalik ang imahe ni Adam na halos tumurok sa puso ko. Hindi ko na yata makakayang makita siyang ganoong muli. Yumuko ako. Ilang sandali na naigang katahimikan sa amin ni Aubrey. Hinawakan niya ang aking kamay kaya napatingin ako sa kanya. Ate, mahal na mahal ka ng kuya ko. Sana huwag ka na umalis pa sa tabi niya. Baka sa susunod ay hindi na siya makasurvive pa. Napatitig ako kay Aubrey. Sa salitang binitawan niya ay tumubo ang kuryosidad sa akin na tila may laman ang sinabi niya. Aubrey, ate, halos mabaliw si kuya noong umalis ka. Sobra siyang nasaktan. Her voice suddenly shook. Sobra ate Ashley. Hanggang sa ginusto niyang tapusin ang buhay niya. Natigagal ako sa kanyang sinabi. Tila huminto ang aking mundo sa ipinagtapat niya. Nanlamig ako. What do you mean? She swallowed. Last year, nang malaman naming ayaw mo ng pakasalan si kuya, sunubukan niyang gumawa ng sunog sa condo unit niya kasama siya. Mabuti na lamang at sinundan siya ni Kuya Oliver. Naagapan ng apoy pero sinampahan pa rin siya ng kasong arso na may-ari. Ginawa ni Papa ang lahat para maiurong ang demand. Kinailangan namin ipagamot si kuya. Nag-undergo siya ng ilang psychological tests and sessions bago ibinigay ni Papa ang kumpanya sa kanya. Hindi ko nakasagot sa kanya at nanatiling nakatitig. Tila kay hirap iproseso ang narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Nabalutan na ako sa panlalamig ko. No, Adam. Ang sabi natin, Cheryl, ay ang pagkamatay ng anak ninyo at pagkawala mo ang nagdulot ng depression ni Kuya. Nagsisi na rin si Mama sa ginawa niya sa'yo. Sinong Cheryl? Nanginginig kong tanong. His psychiatrist. Natulala ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ang kahetang ibinigay sa akin ni Aubrey. Hiningi ko ito sa kanya para malaman ko ang klinika ng doktor ni Adam. Nais ko ring malinawan ang nangyari sa kanya. Ilang minuto matapos umalis na Aubrey ay naiwan ako sa sala at natulala sa nalaman. Adam tried to suicide. Nag-init agad ang aking mga mata. Tears formed on my eyes. Sumikip ang aking dibdib. It was my fault. Bulong ko sa sarili. Paulit-ulit na lumalabas sa aking isip ang imaheng iniwan ko si Adam at ang imaheng nadatnan ko nung bumalik ako. I made him to be a monster because I broke his heart. Hindi ko tinupad ang pangako ko. Hindi ko naisip na may kapasidad para mangyari iyon. Kaya ba ganoon na lamang ang pagwawala niya kanina dahil sa trauma? Napaiktad ako nang marinig ang malakas na boses ni Adam. He's calling my name frantically. Tumayo agad ako at tumakbong bumalik sa kwarto.
Ashley! Ashley! Sigaw pa niya. Nasalubong ko kaagad siyang papalabas na tanging kumot na ibinalot lamang sa kanyang ibaba. Agad akong lumapit sa kanya nang makita ang takot niyang muka. Bakit, Adam? Walang salitang hinawakan niya aking kamay at hinatak para yakapin. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Akala ko iniwan mo na ako. Bulong niya sa akin. Tumahip agad ang kirot sa akin dibdib nang marinig ang sinabi niya. Pinigilan ko ang maiyak dahil baka mag-alala siya. Inikot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita, Adam. Mahal na mahal kita, honey ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita. Mas sumigpit pa ang yakap niya sa akin. I love you more, honey ko. Sabi niya. Inabot ko ang tie ni Adam at saka isunuot sa kanya. Napanguso na lang ako habang sinusuot ko sa kanya ang necktie niya dahil titig na titig pa rin siya sa akin. I knew what he meant by his seductive stares, pero hindi na niya mababago pa ang isip ko. Hon, 3 araw ka na hindi pumapasok sa opisina. Matatambakan ka na ng trabaho. Mariin kong paalala sa kanya. Simula kasi na nanggaling kami sa penthouse niya ay ayaw daw muna niyang pumasok. Magdamag kaming nanatili sa penthouse niya bago umuwi sa bahay. Pagdating namin doon ay ibang kasambahay na ang sumalubong sa amin. He didn't tell me the details but he said na inarekomenda niya sa ibang trabaho si Luisa. Part of me felt contented dahil kahit may bitterness ako sa babae na iyon ay malulungkot naman ako kung mawawalan siya ng trabaho. And Adam promised me that he will never do those again, especially that I'm finally home. Nang matapos ay hinapit niya ako sa aking bewang at sunubsob ang muka sa aking leeg. Bahagya ako nakiliti pero mas inatupag yata ng mga paru-parong gabalain ang aking tiyan. Honey ko, can we just stay another day please? Marahan niyang bulong sa akin. Napangiti ako. Nawili na talaga sa bakasyon ng mahal ko Pag uwi mo naman dito ipagluluto kita ng masarap na hapunan. Kaya pumasok ka na. But he growled sexily and inhaled my scent through my neck. I tickled but I was enjoying it at the same time. Mamimiss ko rin kaya ang honey ko. Pagkatapos ng ilang minutong yakapan at pagpapalaya sa kanya ay sa kanya ako binitawan. Tinignan niya ako bago siniil na maalab na halik. I kissed him back the way what he deserved. Hinatid ko siya hanggang sa sasakyan niya. Bago makasakay ay ang higpit pa rin ang kanyang kapit sa aking bewang. Natatawa akong pinagmasdan siya samantalang sina Franz ay mga nakatalikod sa amin. Mr. Valiaga, ang clingy mo. Tudyo ko sa kanya. Inangat ko ang aking mga kamay at sinuklay pa ang buhok niya. My hobbit. Ayoko lang kasing nawawala ka sa paningin ko, Mrs. Valiaga. Anas niya. Inaplos pa niya ang aking bawang atiyan. Magkikita ba kayo ni Aubrey mamaya? Hindi napawi ang ngiti ko at sabay tango sa kanya. Yup, may girl bonding lang kami kaya dapat lang na pumasok ka na dahil hindi ka pwede doon. Alis na. Mumuntong hininga siya at nangingiting umuso sa akin kaya naman hinawakan ko na ang mukha niya at saka dinampian ang mapulan niyang labi. I love you so much. Sabi niya sa akin. Mainit ko siyang nginitian. I love you too, honey ko. Sabi ko na lalong nagpangiti sa kanya. I kissed him multiple times bago tuluyang sumakay sa sasakyan at umalis. Kahit nung nasa loob na siya ay binaba pa niya ang bintana at parang batang humahabol pa. Kaya naman hindi ko napigilan ang matawa habang kumakaway sa kanya. Bumalik ako muli sa aming kwarto para makaligo at makapagbihis na. Aubrey texted me na malapit na daw siya. Pinaghalong kaba at bahagyang takot ang aking naramdaman. I told Aubrey na pupuntahan ko ang doktor ni Adam but she insisted that she'll accompany me. Hindi ko ito binanggit muna sa asawa ko. Sabay kaming pumasok sa klinika ni Doktora Cheryl K. Culpo. It was very neat and clean. Ay, dumating na ba si Doktora Cheryl? I glanced at Aubrey when she asked the assistant. Nakangiti ito at magalang na tumango. Yes, ma'am. May schedule po kayo? Wala naman, pero pakasabi na lang ang pangalan ko sa kanya. Aubrey Valiaga. Salamat. Aniya. Tumango ang assistant at pumasok sa opisina ng doktora. Binalingan naman ako ni Aubrey. Ate Ashley, ikaw na lang ang kumausap sa kanya. Ihintayin na lang kita dito.
Sabi niya. Naintindihan ko kaagad ang nais niyang iparating kaya sumang-ayon na lamang ako. Hindi kami naghintay ng matagal kung kaya't agad ako nakausap ng doktor ni Adam. Pagkapasok ko ay agad siya nag-angat ng tingin sa akin at nginitian ako. Napatitig ako sa kanya at hindi kaagad nakapagsalita. Siya ang psychiatrist ni Adam? Una ko siyang nakita ay doon sa labas ng grocery at parehong naabutan ng ulan. Siya din ang babaeng sinalubong ni Adam sa labas ng Manila Palace at siya din ang babaeng isinama ni Adam sa kasal ni Susan. Tumayo siya at nilapitan ko upang kamayan. I was still stunned. Hi, I'm Dr. Cheryl. You're Adam's wife, right? Magaan niyang tanong sa akin. Her simpleness brought me into life again. Tinanggap ko ang kamay niya at nagpakilala. Ashley Nicole Villegas, doktora. Muntik pang may magbara sa akin lalamunan dahil sa hindi pa ako sanay sa bago kong apelido. Finally, I met you. Have a seat. Pagkaupo namin ay may kinuha siya sa kanyang drawer na folder at binuklat ito. Kinakabahan ako pero nalinawan naman ako na magsimula na siyang idulog sa akin ang naging treatment niya kay Adam. He went depression, to the point na nagtangka na siyang tapusin ang buhay niya. Ang aking diagnosis ay dulot iyon ng pagkawala ng anak niyo at ang pag-alis mo. Seryoso niya sabi sa akin. May mga gamot ba siyang iniinom? Recommended na huwag na. I chose talk therapy para sa kanya. Nagsimula kami sa pagbabago ng lifestyle niya, maging sa uri ng kinakain at ilan pang social activities. Sa tulong na rin ng mga kapatid niya ay unti-unti siyang gumaling sa depression. Natahimik ako at nawala ng imik. I'm still not used to see my man living with depression. Hindi ko lang mahanap ang tamang imahe ng mahal ko sa kanyang pinagdaanan. It was all my fault. Paano kung hindi siya nakaligtas sa sunog na iyon? Paano kung nawala nga siya sa akin ng tuluyan? I couldn't imagine myself without him. Naginit ang dulo ng aking mga mata. Nabuhay ang kirot sa aking dibdib dahil sa mga naisip ko. It was only you. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. And I found her sweet smile at me. Ipinagtaka ko iyon. Po? Mula nang naging pasyente ko sa Adam, Ashley Nicole lang ang palagi niyang bukang bibig. Kahit galit na siya, tungkol pa rin kay Ashley Nicole. Masaya man, Ashley Nicole pa rin. O kahit malungkot siya, Ashley Nicole pa rin ang lumalabas sa bibig niya at Ashley Nicole pa rin ang rason niya kung bakit tinapos na niya kaagad ang therapy. Kumunot ang aking noo. Tapos na ang therapy niya. She smiled. In 1 month, tinapos niya ang therapy. Maganda ang kinalabasan noon dahil Ashley Nicole pa rin ang inspirasyon niya. It was always you, Mrs. Villegas. Ikaw ang kahinaan niya at ikaw din ang katinuan niya. Maaring obsession na iyon pero narealize ko ngayon na mahal mo din siya. It was always you. Tila may bumigkis na saya sa aking puso mula sa kanyang sinabi. Did I deserve that? I broke his heart, yet I was still the reason to put it up again. Maraming ibinilin sa akin si Dr. Cheryl, ngunit ang pinaka nagustuhan ko ay ang sinabi niyang naka-recover na si Adam. Yun lang naman ang gusto kong marinig, at kung sakaling kinakailangan pa ay hindi ako aalis sa tabi ng honey ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya tulad ng katakot-takot na pag-aalaga niya sa akin at sa magiging anak namin. Inihatid ako sa bahay ni Aubrey pagkatapos namin mamasyal pa at kumain. It was nice to see her again. Palagi siyang nakangiti kaya lang nang dumating ang personal niyang bodyguard ay humahaba na ang huso niya. Tito Conrad insisted his bodyguard dahil palagi daw siyang nawawala. She even spoiled me by buying gifts for the baby. Kahit na panay ang tanggi ko ay iginigiit pa rin niya. At bilang kapalit ay igawa ko na lang daw siya ng cake sa kaarawan niya. Siyempre agad akong pumayag doon. Sa gate pa lang ay sinalubong na ako ni Wilma at tinulungan akong ipasok ang ilang binili ni Aubrey. Iya. Agad ako napatingin sa ginang na nasa likuran ko. Natigilan ako. It was Mrs. Helen Villegas, Adam's mother. Tila nahihiya siyang umiti sa akin. Dumugundong ang aking dibdib. Mula sa pagkakayo ko ay inangat ko na lang ang aking tingin sa papalapit na si Wilma, dala ang mga juice at slice ng cake. Tangang ang tunog ng baso at platito ang umiibabaw na ingay sa sala. Salamat Wilma. Ani ko, nang makaalis siya ay agad kong inialok iyon kay Mrs. Helen Villegas. Ngumiti siya at nagpasalamat.
Kinuha niyang orange juice bago muling nanaig ang katahimikan sa amin. I don't even know how to start dahil tanging awkwardness ang namamahay sa amin dalawa. Iha, panimula niya. Nagpapasalamat ako at pinatuloy mo ko rito. Alam mo bang itong unang beses na nakaapak ako sa bahay ng anak ko? Nanlaki ang aking mga mata. Totoo? Bakit ngayon lang? Nais ko sana isatinig pero natalo ako ng hiya sa kanya. She smiled at me. Lumitaw ang marka ng kanyang katandaan ngunit may bakas pa rin ang kanyang kagandahan. Galit sa akin ang panganay ko. Nararapat lang naman iyon dahil sinira ko ang dapat na sana ipamilya na niya. Hindi na niya ako kinakausap o dinadalaw. Tuwing bibisitahin ko naman siya, ay kailangan ko pa magpaalam sa kanya. Hindi na niya ako mapapatawad dahil sa laki ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Suddenly, her voice cracked. But then, I stiffened when I remembered my first baby. How I lost him and how I suffered. Naginit ang aking muka at hindi na nakapagsalita. Ginagap niya ang aking isang kamay. Ashley Nicole, humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Nawala ang apo ko dahil sa kasakaman ko. Nasaktan kita. Humihingi rin ako ng tawad para sa iyong ina. Inaamin kong hindi tama ang ginawa ko. Nilagay ko lang sa kapahamakan ng inyong sitwasyon. She gasped and immediately wiped her tears. Nanatili akong tahimik dahil sa pagbabalik ng masakit na nakaraan. Tinanong ko ang aking sarili, galit pa ba ako? May naiwan pa bang muhi mula sa puso ko? Gusto ko sanang aminin kay Adam ang ginawa ko sa inyong mag-ina pero ayaw niya ako makausap man lang kahit sa telepono. I miss my son very much, Ashley. I really miss my son terribly. Nanginig na ng tuluyan ang kanyang boses at humikbi. Pinagmasdan ko siyang umiiyak habang hawak ang aking kamay. The last time I saw her, taglay niya ang hindi matatawarang kumpiyansa at kapangyarihan pero ngayon, ang tangi ko na lang na nakikita isang nangungulilang ina sa kanyang anak. I felt the emptiness of her dim heart. She was afraid and lonely. Bilang isang inang nawalan, komunektado iyon sa akin. Tila ba kalahating bahagi ng aking pagkatao ang nawala. Nung makita ko ang pagbabago sa anak ko, labis akong nagsisi. I tried to convince myself that you are not good for my son but I was wrong. You are his everything. That's why I asked Wenner to bring you back home. I want my son back through you. His greatest love. Han! Isang dagundong na boss ang nagpaigtad sa amin dalawa. Si Adam, pero nakaigting ang kanyang panga at matalim na tingin na nakita ko sa kanya. Napatayo akong bigla ng malalaking hakbang ay tinungo niya ako at hinila. Ang kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalala. Are you alright? Sinaktan ka ba niya? Sa baby okay lang ba? Sunod-sunod niyang tanong. Pinigilan ko ang mahigpit niyang hawak sa akin. Kinalma ko ang aking sarili para ipabatid sa kanya. I'm all well. Huminahon ka, Adam. Sabi ko. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa bago binalingan ng kanyang ina. I felt how he gripped my wrist and it was a little too tight. What are you doing here? Malamig niyang tanong dito. Tumayo ang ginang. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkasabik sa kanyang anak. Adam, anak. Gusto ko lang makausap ang asawa mo. Nito na tila sinasala ang bawat salitang inilalabas. For what? Para saktan siya ulit? Did you hear that she's pregnant again? That's why you're here? To ruin my own family? Nalaki ang mga mata ng kanyang ina, ngunit bumahi din ang sakit. Using my free hand, inawakan ko ang braso ni Adam, trying to calm him. He was shaking. Hindi ko alam, anak. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya. I pushed her away para mailayo sa'yo. Tinakot ko silang mag-ina na sasaktan sila ng anak na Rafael de Silva. Kung hindi siya uurong sa kasal ninyo. I used her mom's relationship with Rafael to send her away. She said. Muli siyang humikbi nang aminin niya iyon kay Adam. I felt him stiffen. I bit my lip when I felt the seat of pain in my chest. Patawarin mo ako, anak. Humihikbing pag-amo ng kanyang ina.
Hindi nagsalita si Adam. Tinitigan niya ang kanyang ina. Hinapos ko ang kanyang braso upang pakalmahin pa. Umuwi na kayo. Malamig niyang tugon. Yumuko ang kanyang ina at pinunasan ang sariling luha. Walang salitang namutawi sa kanya o maging kay Adam hanggang sa makaalis ito. Adam. Tawag ko, ngunit hinilan niya lamang ako papaakyat sa itaas. Tinungo namin ang aming kwarto. Binitawan niya lang ako nang makapasok na kami. Lumapit siya sa kama at umupo. Itinungkod niya ang kanyang siko at sinabunutan ang sariling buhok. Nagpakawala ng buntong hininga na parang inilabas ang frustrations niya. Naramdaman ko kaagad ang tensyon sa kanyang katawan. Han, marahan kong tawag sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin sa kanya. Forgive her. Taningnan niya ako. Bumahid ang lungkot sa kanyang muka. How? She made my life miserable. Lumapit ako sa kanyang harapan. Sunuklay ko ang kanyang buhok na kanyang ginulo. But she brought me back to you. She asked for forgiveness because she misses you. And she loves you so much. Napatawad mo na ba siya? He looked at me in the eyes like he was depending on it. Ninitaan ko siya. Kinaba ko rin ang aking sariling pakiramdam. And when I finally agreed with myself, yes, I did. Tapat kong sagot sa kanya. Ilang saglit kaming nagtitigan. Hinapit niya ang aking bawang at saka inilubog ang kanyang muka sa akin tiyan. Hinapos ko ang kanyang buhok, calming him. Little did I know, naramdaman ko na lang ang pagbasa ng damit ko. He silently cried, but his tears are not for being coward, nor being weak. It was the tears for letting go of the heartaches and pains, to free himself from the cage of anger and from fear. I'll be beside you, Adam, no matter how difficult it could be. I'll be your light to your darkness. I'll be your companion in your loneliness. I'll be with you forever. I love you. Tears formed from my eyes, but I'd be happy to wipe them away from now on. Adam's personal voice. Napatingin ako kina Connor at Brielle na naglalaro sa lapag. Pinaglalaruan nila ang binigay kong canvas at paintbrush. I chose not to give the paints dahil ayoko magalit sa akin ang honey ko. They are 2 years old now. Muli ako napatingin sa screen ng laptop ko na magsalita si Kevin. Ano, Villegas? Parang bata naman to. Sabi niya. Napangisi ako. We were on Skype dahil nasa Amerika siya for his last concert. Isinama niya si Oliver pero tila nawala na talagang inspirasyon nito sa musika. Sumandal ako sa aking upuan. Nagdadalawang isip. Pag-iisipan ko. Sumimangot siya. Parang tanga to. Ilang taon na lumipas, pare. Mag-move on ka na. Saka ikaw naman ang pinakasalan na. Tinignan ko muli ang mga bata nang tumili si Brielle. Humahagikik sila pero focus naman sa hawak na paintbrush. I want to kill him. Sabi ko kahit na may halo na iyong biro. He was talking about Leonard. Bago kasi kami ikinasal ni Ashley, ay nilapitan niya ako ng lasing at inamin na nagkagusto siya sa asawa ko. Kumulo ang dugo ko sa kanya at sinapa ko. Mula noon ay hindi ko na siya kinausap pa. Nalaman iyon ng asawa ko kaya pinagsabihan niya ako. Halos wala ako naisagot sa kanya nang pagalitan niya ako. Sa galit ako doon dahil nagkagusto siya sa honey ko. Pero ngayong may mga anak na kami ay nawala na rin ang galit ko sa kanya. Gusto ko lang talagang pahirapan sila. I heard my girlfriend na din siya. Tinapos ko na ang tawag ng umiyak sa Brielle. Lumapit ako at binuhat ang princess ko. Why are you crying, baby? Tanong ko at pinunasan ang mumunti niyang luha. Ngumuso siya at itinuro ang kambal niya. Kasi away ako ni Connor, Daddy. Umiiyak na sabi niya. Nang lingunin ko sa Connor ay salubong na ang kilay nito habang hawak ang dalawang paintbrush. Connor, I warning him. Pagsasabihan ko sana pero bigla itong napalingon sa may pinto at tumayo. Ang talas din ang pakiramdam nito eh. Tumakbo itong yumakap sa mga binti ng kakauwi ko lang na asawa. Mister, kahit na sandali lang naman siyang nawala. Nagkawag din si Brielle at gusto na rin lumapit sa mommy nila. What happened, baby ko?
Lambing nitong sabi kay Connor. Hindi ito nagsalita kaya tiningnan niya ako pero bago pa siya nakapagsalita ay hinalikan ko na siya sa labi. Nag-away lang, Han. Sabi ko. Naintindihan niya iyon kaya inalo niya ang kambal namin. Pinanood ko ang aking mag-iina habang naglalaro sa aming hardin. May naisip na naman akong bagong painting. Bumubuhos ang idea ko tuwing tinitingnan ko sila. Kinuha ko ang tasa ng tsaa. Hindi ako mapapagod na panoorin ang mag-iina ko. Nang matapos sa kakalaro, ay sinamahan nila ako sa aking pwesto. Kumakain ng kambal ng cakes nang hawakan ko ang kamay ng asawa ko. She immediately looked at me and smiled. Lambing niya. Nginitian ko siya, without leaving my loving eyes on her. I love you, I said. I will never stop telling her how much I love her. Humagikik siya. Lalo ako napangiti dahil sa sobrang ganda niya tuwing natatawa ito. Yung kaka-I love you mo, palagi may ibang dating eh. Tudyo niya. Kumunot ang noo ko. Bakit? Umuso siya at may kinuha sa kanyang bulsa. Itinaas niya yung black and white na litrato. Hindi ko iyon kaagad nakilala. Binakatitigan ko. Ultrasound? I look at her. Dumagundong ang dibdib ko. Is she? She smiled at me. I'm 7 weeks pregnant. Masaya niyang sabi. Nalaki ang mga mata ko. Really? Muntik na ako mapamura sa sobrang saya kaya hinata ko na lang ang asawa ko at iniupo sa aking kandungan. Adam! Protesta niya. Busy naman ang kambali. Niyakap ko siya at siniil ng halik. Hindi ko lang talaga matiis ang sarili ko. I caressed her small tummy. I love you so much, Ashley Nicole Valiaga. Thank you, honey ko. Sabi ko habang ipinagbubunggo ang tungkin ng aming ilong. She combed my hair so softly. Mahal din kita, honey ko. Mahal na mahal. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mahal kita. I bit my lip. I was only smiling though I really wanted to bring her in our bedroom. Kaya nagkasya na lang ako sa pahalik-halik sa kanya. I will never stop loving you, Ashley Nicole Valiaga. I will never stop murmuring how beautiful your name is. You are my life. You are my oasis. I die without you, my love. I love you so much. The more that I see you every day, the more that I thank the God that He sent you to me. I love you. More babies to come.